Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay personal kong karanasan. At ito po ay nangyari doon sa aming probinsya noong binata pa po ako. Sa lugar po namin noon ay may napapabalitang aswang na gumagala tuwing gabi. Ang sabi ng iba, dayo lamang ang aswang sa aming lugar. Habang yung iba naman ay sinasabing taga roon mismo sa aming lugar yung nasabing aswang. Ngunit hindi naman nila matukoy kung sino ito sa aming mga kababaryo. Madalas noon magpunta sa bahay namin ang nakatatandang kapatid ni tatay. Dahil nadaraanan nito ang bahay namin papunta sa bukid na kanyang sinasaka. Kung kaya, pagkatapos ng mga gawain nito sa hapon, ay dumaraan siya sa bahay namin at nag-iinuman sila ni tatay ng tuba. May mga puno kasi si tatay noon na kanyang pinagkukunan ng nasabing inumin. At hindi niya ito ibinibenta. Pang sarili lang, ika nga. At yung iba naman ay ginagawa naming suka para sa aming mga lutuin. Minsan, nang dumaang muli ang kuya ni tatay na si Uncle Teddy doon sa bahay namin, ay nag-inuman sila at nagkasarapan. At dahil sa konti lamang ang tuba ni tatay noon, kung kaya kapwa sila nabitin. Kasalukuyan ako noong abala sa mga takdang arling ko sa paaralan. Pero kinailangan ko munang itigil nang kanila akong tawagin at utusan. Pinabili nila ako ng tuba. Madilim na noong mga oras na iyon, kaya nagdala ako ng flashlight. Dahil wala pang kuryente sa amin noong mga panahong iyon. Sa bundok kasi kami nakatira. Pero medyo maliwanag noon ang buwan. May kalayuan din ang kailangan ko pang lakarin bago makarating sa bahay nila Mang Ador. Ito kasi ang masasabing pinakamalapit sa amin na maaaring mabila ng tuba. 2 galon ang dala ko noon. 50 pesos lang yung isang galong tuba na kasing laki ng malaking lagayan ng ketchup. Nang naglalakad na ako, ay naramdaman ko kaagad ang malamig na simoy ng hangin. Nanintig yung mga balahibo ko dahil doon. Pero ayos lang naman sa akin iyon. Dahil sanay naman ako maglakad kahit gabi. Doon kasi sa amin noon, hindi basta-basta pinaniniwalaan yung mga kumakalat na balik-balita, lalo na at wala namang matibay na patotoo. Kaya kahit pa may napapabalitang aswang na gumagala, ay hindi naman namin pinapansin at pinag-uukulan ng sapat na atensyon. At mula kasi pagkabata hanggang sa magbinata ako, ay wala naman akong naranasang kakaiba o tungkol sa mga aswang. Kaya baliwala lang talaga sa akin at hindi ako naniniwala. Pagdating ko kanila Mang Ador, ay agad akong tumawag at sinabi ko ang aking pakay. Lumabas naman ang panganay na anak nito
at inabot yung dala kong mga galon. Makaraan ng ilang saglit ay lumabas na uli ito at iniabot na sa akin yung mga galon na mayroon ng laman. Ang pinagtatakan ko ay bakit parang halos ayaw nitong ibuka yung kanilang pintuan. Para bang mayroon siyang itinatago, na para bang mayroon siyang iniingatan na baka aking makita. At may naamoy akong napakalansa. Pero nanahimik lang ako at hindi ko naman sinabi sa anak ni Mang Ador yung tungkol sa mga bagay na naobserbahan ko. Iniabot ko na rin sa kanya yung aking bayad at tumalikod na ako. Maganda ang panganay na anak ni Mang Ador at halos kaidaran ko lang ito. Kaya bago ko tuluyang nilisan yung kanilang bakuran, ay minsan pa akong lumingon para sulyapan siya. At natuwa ako dahil naroon pa siya at nakatayo. Pero kasabay noon ay nagulat din ako dahil bagya na lang at kakaunti ang pagkakabukas ng pinto. Nakasilip siya at napakatalim ng kanyang pagkakatitig sa akin. Hanggang sa bigla na lang kumislap ang kanyang mga mata, sabay salya sa kanilang pintuan. Nakaramdam akong bigla ng matinding kaba, kaya nagmadali na ako. Pero mas nakakatakot pa yung mga sumunod na nangyari. Dahil nararamdaman ko na para bang may mabilis na dumaraan sa ibabaw ng aking ulo. At nang mapatingala ako, ay nakita ko pa yung paggalaw ng mga sanga at dahon ng mga punong nasa tabi ng daanan. At nakarinig na ako ng mga paguni. Nung una, ang buong akala ko pa nga ay huni lamang iyon ng mga kwago dahil nakakahawig ang tunog noon. Naririnig ko iyon ng malakas. Pero habang tumatagal ay napapansin kong umihina na iyon. At doon ko na rin napansin yung pagkakaiba ng tunog na iyon sa huni ng mga ibon doon sa aming probinsya. Hanggang sa bigla kong naalala yung kwento sa amin ng lolo ko na ang aswang kapag malayo ay malakas ang huni nito, pero kapag malapit ay mahina. Dahil doon, kung kaya, mas binilisan ko pa. Iba na rin ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Nagtatayuan na yung mga balahibo ko sa katawan. Parang gusto ko nang tumakbo. Hanggang sa yung napapansin ko na nasa ibabaw ng aking ulo, ay nararamdaman ko ng kumikilos sa gilid ko. Nagpapalipat-lipat ito sa magkabila kong gilid. Kung minsan, nasa gawi ko itong kanan. At sa isang iglap, bigla ko naman itong mararamdaman na nasa gawi ko ng kaliwa. Kaya hindi na talaga ako nagdalawang isip pa na tumakbo. Noon lang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay ko. Noon lang po talaga ako natakot ng sobra. Lalo na nang bigla na lang unti-unting kumupas yung liwanag ng buwan. At yung flashlight ko ay hindi pa kagad umilaw nang akin itong buksan. Nabitawan ko pa nga ito kung kaya nangapapa ako sa dilim. Nang madampot ko na ito ay puno na ng lupa. At doon pa lang ito nagliwanag. Nagmistulan akong isang kabayo na may tapa-oo nang makita ko ng daan. Mabilis ko na talaga iyong tinakbo. Walang lingon-lingon. Natakot din kasi ako na baka nakasunod na yung aswang sa akin. At ayokong makita kung anong itsura nito. Dahil sa sobrang takot ko,
malayo pa ako sa bahay namin, ay talaga namang sumisigaw na ako at humingi ng tulong. Kung kaya, sinalubong naman ako nila tatay. Nang makapasok ako ng bahay, ay maluwa-luha talaga ako dahil sa tindi ng takot na kinaramdaman. Napansin ko pa ngang nanginginig yung aking mga kalamnan dahil sa matinding kaba. Sinabi ko kanila tatay yung mga napansin ko. Hinala ko ay sila Mang Ador, yung napapabalitang aswang na gumagala sa lugar namin. Pero hindi ako pinaniwalaan nila tatay dahil matagal na raw nilang kakilala ang mga ito mula pa sa kanilang mga magulang. Dahil tulad ng pamilya nila tatay ay lehitimong mga taga-roon din sila sa amin, at ni minsan ay hindi naman daw sila nakarinig ng kahit anumang balita na nagsasabing may laing aswang ang kanilang pamilya. Pero nalantad din ang sikreto nila Mang Ador nang mahuli ito sa isang handaan na nilalawayan ng isang kawa na naglalaman ng isang putay para sa nasabing okasyon. Nawalan kasi ng bisa yung pambulag nito dahil sa laranga na inilagay sa nasabing lutuin. Laranga po ang tawag ng kalamansi sa aming probinsya. At yung usok ng nilulutong ulam na yon na may laranga ang siyang nalanghap ni Mang Ador at nagpawala ng bisa sa kakayahan niyang makapambulag habang isinasagawa niya yung paglaway doon. Nagulat pa nga raw yung mga tao nang makita na lang nila si Mang Ador na naroon at nakatuwad habang nilalawayan yung isang kawang ulam na yon. Dahil doon ay nalaman ng lahat ang itinatago nilang sikreto. Pero tama din ang sabi ni tatay na wala naman pala talaga silang laing aswang. Nahawa lang din pala ang mga ito nang dumalo ang kanilang mag-anak sa isang kasalan nang ikasal ang pamangkin ni Mang Ador sa kabilang pulo. At dahil sa matinding kahihiyan na sinapit ni Mang Ador, ay nagpasya na lang silang lisanin yung aming lugar at nagpakalayo-layo. Mula noon ay hindi na muling namataan o nagbalik sa lugar namin isa man sa miyembro ng kanilang pamilya. Isa po akong guro sa pampublikong paaralan at ang ibabahagi kong kwento ay may kinalaman sa aking trabaho. Nung magtatatlong taon na po akong nagtuturo ay nagkaroon ng konstruksyon sa paaralan na aking pinapasukan. Dadagdagan ng isang gusali dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. Yung ginagawang bagong gusali ay katapat mismo ng bintana ng aking silid. At madalas ay sumisilip ako doon. Dahil naaalala ko noong mga panahong nag-aaral pa lamang ako at pumapasok din ako sa construction para may maipangdagdag ako sa aking mga gastusin sa aking pag-aaral. Pero minsan, nang mag-isa na lang ako sa aking silid, ay may umagaw sa aking atensyon. Kung kaya napatayo ako at lumapit sa may bintana, nakita ko na nag-uuwian na rin yung mga trabador. Pero may isa na nagtatago doon sa may likurang bahagi ng barracks. Ang tingin ko pa nga nung una ay isa iyong palaboy dahil sa kanyang ayos. At nang nakauwi na ang karamihan sa mga trabador, ay tsaka ito kumilos. Bigla itong umayos na parang aso at tsaka isinubsob yung kanyang mukha sa lupa. Kaya nagtaka ako kung ano yung ginagawa ng taong grasa. Lumipat ako ng pwesto para makita ko
ng mabuti kung ano yung kanyang ginagawa. Nang nasa ibang anggulo na ako, ay doon ko nakita kung ano yung sinisibasib niya. Isa yung pusa. Nagkalat yung dugo sa palibot ng kanyang bibig at mukha. Para itong gutom na gutom. Nandiri talaga ako sa aking nasaksihan. Kaya bumalik na ako sa aking mesa dahil hindi ko na kinaya. Pero ang nasa isip ko pa rin noong mga oras na iyon ay may diferensya sa pag-iisip yung tao na iyon. Nang matapos ko na yung aking ginagawa at uuwi na, ay lumapit akong muli doon sa may bintana upang akin na iyong isara. Pero nagulat ako nang may mapansin ako nakasabit doon sa may puno. Nang sipating ko pa yung mabuti, ay napag-alaman kong yun pala yung pulubi na aking nakita kanina na kumakain ng pusa. Pero sa pagkakataong iyon, ay medyo nag-iba na ang pananaw ko tungkol sa kanya. Lalo na nang mabilis itong magpalipat-lipat ng pwesto. Doon na ako nagkaroon ng isipan na hindi siya pangkaraniwang tao. At dahil sa kumakain siya ng sariwang karne at sumisip-sip ng dugo, kung kaya naisip kong marahil ay isa itong aswang. At iyon din ang naging paniniwala nung isa sa mga nagtatrabaho doon. Dahil bigla na lang itong sumigaw ng aswang-aswang. Na kanina pa pala niya pinagmamasdan rin yung nakikita ko. At di nagtagal ay nagsilabasa na ang iba pa niya mga kasama. At kanya-kanya silang kuha ng anumang bagay na maaari nilang gamiting armas laban dun sa aswang. Pero mabilis yung naglaho matapos na dumako sa madilim na bahagi. Ngunit mula noon ay hindi ko naman na nakita pang muli yung nilalang na yon. Yung insidente na iyon ay di na muling naulit pa. Nais ko lang po sanang ibahagi yung mga naranasan kong kababalagan at katatakutan. Ang lahat po ng sasabihin ko ay totoo pong nangyari. Ito po ay hangong lahat sa totoong buhay. Ito po ay mga pangyayari sa aking buhay mula pa noon hanggang ngayon. Nagsimula po ang lahat ng ito nung ako po ay bata pa lamang. Ipinanganak po ako sa Surigao, pero kalaunan ay lumipat po kami ng Leyte. Kung kaya, doon na po ako lumaki. Kwento sa akin ng mga magulang ko, nang ako po ay panganak, ay nahirapan talaga ang mama ko at muntik na siyang mamatay. Kaya namanata po talaga noon ang lolo at lola ko na kanila po akong inihiling at ipinakiusap na ako po ay ibigay sa kanila at maisilang ng maayos, na natupad naman ang kanilang kahilingan. Nang umidad na ako ng 3 taong gulang, ay doon na nagsimula ang mga kababalagan sa aking buhay. Minsan kasi, habang pinapakain ako ng mama ko, ay bigla na lang umano kong nawala. Hinalugog na nila ang buong bahay sa paghahanap sa akin. Ngunit hindi talaga nila ako nakita. Pero nang dinilaan ako ng alaga naming aso, ay saka pa lang nila ako nakita na naroon lang din at nakadapa sa sahig. Halos mahimatay na noon ang nanay ko dahil sa kakaiyak, kakahanap sa akin. Pero nagulat sila nang malamang naroon lang din ako. Lubha silang nagtaka kung paanong nangyari iyon, na ang dami na nilang naghahanap noon sa akin. Pero kung hindi pa ako dinilaan ng alaga naming aso, ay walang sino man sa kanila
ang makakakita sa akin. Nang ako naman ay mga 5 taong gulang na, ay madalas daw nila akong makita na mayroong kausap. Kahit wala namang ibang tao na naroon at ako lamang mag-isa. At hindi lang yon. Isang araw ay nakita naman ako ng isa naming kapitbahay na nagpunta daw ako doon sa may baybay. Malapit lang kasi ang dagat doon sa amin. Mga 50 metro lang siguro ang layo nito mula sa aming bahay. Kaya agad na nagsumbong sa mga magulang ko yung kapitbahay naming iyon. Na nang malaman naman ng papa ko ay nagmamadaling sumugo doon sa baybay. Nag-alala talaga sila ng gusto. Dahil nga sa 5 taong gulang pa lamang ako. At ang taas ng tubig nung mga oras na yon. Halos maubos na daw ang lakas ng tatay ko sa kakalangoy para lang maabutan ako. At nang kanya na akong mahawakan, ay agad niya akong hinila. At nagtaka siya nang makitang nakapikit ang aking mga mata. At tila ba mahimbing na natutulog. At nang madala na niya ako sa dalampasigan, ay dun pa lang ako nagising. At ang una ko raw sinambit ay napakaganda ng paraiso. Matapos ang pangyayaring iyon, ay nagpasya ang mga magulang ko na lumipat na lang kami ng bahay, yung malayo sa dagat. Kaya nanirahan kami noon sa bukid kasama sila lolo at lola. At naging maayos naman ang aming naging pamumuhay doon. Lahat ng aming mga pananim ay magagandang lahat ng tubo at sagana lagi ang aming ani. Nang mag-7 taong gulang na ako, ay doon naman na nagumpisa na makakita ako ng mga engkanto. Malinaw ko silang nakikita, pati na rin yung mga tirahan nila. At sa gabi naman, ay naririnig kong malinaw ang paghuni ng mga aswang na dumadapos sa mga kahoy. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ay totoo po talaga sila. Kahit ang mga engkanto ay totoo pong umiiral at existido. Sa mga nakita ko ay masasabi ko pong iba-iba ang uri ng mga engkanto. Meron pong puti na engkanto. Meron din namang itim at pula. Mayroon din pong engkanto sa dagat. At may kanya-kanya silang teritoryo at hangganan. Ang mga tagalupa ay sa lupa. At yung mga nasa karagatan at iba pang anyong tubig ay doon rin lamang. Noong una, sa tuwing nagpapakita po sila sa akin, ay nangihina po talaga ang aking katawan. Kung minsan naman ay nagkakasakit ako na tumatagal pa nga ng 1 buwan. At kapag gabi ay tinatakpan ko na lang pagkaminsan ang aking mga tenga dahil sa ayaw ko silang marinig. Hanggang sa ako ay mag-high school na. Kaya nagpasya sila papa noon na manirahan na kami sa lungsod. Kapag nasa paaralan ako, inaakala pa nga ng mga kaklase ko na ako ay laging nawawala sa sarili dahil nakikita nila akong tulala. Pero ang hindi nila alam, nakikita ako kasi yung mga engkanto, maging yung mga ligaw na kaluluwa sa loob at labas ng aming paaralan, na madalas ay naabala talaga ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na kasi magawang makapakinig ng mabuti sa mga itinuturo sa amin ng aming mga guro. Minsan nga, habang nasa loob kami ng silid-aralan, ay nagulat na lang ako nang makita ko ang isang engkanto na katabi mismo ang aming guro at dinidilaan siya nito. Dahil sa yung engkanto ay nagandahan sa kanya.
Kung kaya, ipinipikit ko na lang ang aking mga mata. Doon din sa silid naming iyon, ay madalas nagpapakita sa akin ang isang babae na tuguan ng katawan at umiiyak. At minsan ay nakita ko ito, nakatabi yung isa naming kamag-aral at parang gusto niya itong saktan. Nakita ko ito na kanyang sasakalin yung aming kamag-aral. Kung kaya, napasigaw ako ng wag. Kaya biglang natuon naman yung atensyon nila sa akin, sabay nagtawanan. At napatanong kung napapaano raw ako. Na nagdahilan na lang ako at sinabing may nakita kasi akong bubuyog na dadapo sana sa isang kaklase namin. At napailing na lang silang lahat. Nang mapasulyap akong muli doon, ay nakita ko yung babae na nakatitig sa akin at ito ay galit na galit. Nang sumunod na araw ay hindi ako nakapasok. Nakiusap kasi si Lolo sa akin na kung maaari ay tulungan ko sila ni Lola sa pag-aani. Bali pinauna nila ako nun sa bukid dahil may mga bibilin pa umano sila. Nang masapit ko na yung kubo sa bukid, ay naisipan kong maupo dun sa duyan. Yun kasi yung paborito kong pwestuhan kapag naroon ako. Maya-maya, ay may bigla akong narinig na tinig. Tinig iyon ng isang babae na parang tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya pinakinggan ko pa yung mabuti at narinig ko nga yung pangalan ko. Kaya nagtaka ako kung sino nagmamay-ari ng boses na yon. Kaya napatayo ako at iginala ang aking paningin. Paglingon ko sa may puno ng santol, ay nakita ko ang isang magandang babae na sa tansya ko ay kaidaran ko lang. Muli niya akong tinawag upang lumapit. Sinabi niya sa akin na huwag akong matakot. Kaya lumapit naman ako at na magkaharap na kami ay nagpakilala siya sa akin at sinabing siya ay si Liwaya. Tumugo naman ako at binanggit ko ang aking pangalan. Mabilis na sinabi nitong oo alam ko na napakamot na lang ako sa aking ulo dahil nalimutan kong tinawag niya nga pala ako at sa pangalan ko pa mismo. Maya-maya ay sinabi din niya sa akin na sabay daw kaming isinilang. Isinilang, patanong na sagot ko sa kanya. At mabilis niyang sinabing oo. Niyaya niya ako na magpunta sa paborito niyang pasyalan. At sigurado raw na akin yung magugustuhan. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanya na basta wag lang kaming magtatagal. Dahil baka hanapin ako nila Lolo at Lola. Tumango naman siya at nangiti. At bigla na lang nagkaroon ng butas yung malaking puno ng santol. Na yung butas noon ay tamang-tama lang para sa aming mga katawan. Pagpasok namin doon ay nasilaw ako sa matinding liwanag. At nang humupa ay sunod ko namang nakita ang isang kubo na napapalibutan ng napakaraming halaman. May mga ibon din at paru-paro na iba't iba ang kulay. At bago makarating doon sa kubo ay mayroong isang maliit na tulay. Nayari ito sa binuluktot na kahoy na ang ganda ng pagkakagawa. Napakahusay talaga ng pagkakayari noon. At sa ilalim ay may mga bibe. Kung kaya napahinto akong sandali pagkat nakakaaliw silang pagmasdan. Hanggang sa tawagin na ako ni Liwaya. Nang makalapit na ako sa kubo ay doon ko palang napansin na ang pinakabubong pala noon ay yari sa napakalaking dahon ng santol. At yung mga dingding noon ay yari naman sa mga balat ng kahoy na ang ganda rin talaga ng pagkakayari at pagkakasalansan.
At may mga prutas pa na malapit nandun sa kubo na ang mga puno noon ay mataas lang sa akin ang bagya. Pero mga hitik sa bunga na namangha talaga ako. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla akong kalabitin ni Liwaya at sinabi niyang pansinin ko naman raw siya. Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Hindi siya kaagad nakasagot. Nang akala ko pa nga ay hindi niya ako narinig. Kung kaya inulit kong muli ang tanong at sumagot na rin siya. Sabi niya sa akin, wala daw roon ang mga magulang niya. May mga gawain daw ang mga ito at lubang abala. Ang tatay daw niya ay gumagawa ng bahay habang yung nanay naman niya ay isa umanong mananahi ng damit. Nalabis ko iyong ipinagtaka dahil magkatulad sila ng trabaho ng mga magulang ko. Napasarap ang aming pagkukwentuhan na muntik ko na talagang makalimutang umuwi. Masyado akong nawili na napansin kong parang hindi yata lumulubog ang araw doon. At nang humingi ako ng isang bayabas para kainin sana habang nasa daan, ay tsaka na lang daw kapag gusto ko na raw na manatili doon, at tumango na lang ako. Nang bigla kong maalala sila lolo at lola, ay hiniling ko na sa kanya na iuwi na ako at ako ay babalik na lang sa susunod. Bigla siyang nalungkot. Napansin ko iyon sa kanyang mga mata. Hinawakan ko siya sa isang kamay, tapos hinawakan ko rin siya sa baba at iniangat ko ang kanyang mukha. Nginitian ko siya at nangiti na rin ito. Sabay sabing, sige, ihatid na kita. Basta kapag gusto ko raw bumalik doon, ay tawagin ko lang ang kanyang pangalan. Pinapasok niya akong muli doon sa butas sa may puno. Paglabas ko mula roon, ay nagulat ako. Pagkat gabing-gabi na, di talaga ako makapaniwala. Dahil parang ang bilis lang naman namin doon. At dahil sa malayo pa ang lalakarin ko, kung kaya kinuha ko yung isang ilawan doon sa loob ng kubo. Madilim na noon kung kaya kailangan ko ng pang-ilaw sa daan. Naisip ko rin noon na matulog na lang doon sa kubo. Kaya lang, baka kasi nag-aalala na sila sa akin kung bakit wala pa ako. Kung kaya, kailangan ko talagang magpakita sa kanila. Kaya matyaga akong binaybay yung daan pauwi sa amin. Pero hindi pa ako nangangalahati, ay naramdaman ko ng parang may sumusunod na sa akin. Na kapag akin naman iyong lilingunin, ay wala naman akong nakikita. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang malaking puno na mangga na nasa may gilid ng daan. At kapansin-pansin na parang lumiliit at kumikipot yung daan habang papalapit ako ng papalapit sa nasabing puno. Parang kumikitid yung nilalakaran ko. At parang hindi ko naman nadaanan yung parting iyon. At yung apoy sa aking ilawan ay unti-unti na rin kumipirot. Na may pagkakataon pa ngang para talaga iyong hinihipan. Dahil wala namang hangin. Buti na nga lang at naagapan ko agad ito ng aking kamay. At dahil sa mga pangyayaring iyon, kung kaya medyo kinilabutan na ako. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglakad. At nung nasa tapat na ako mismo ng puno ng mangga, ay may nakita naman akong isang tao na napakaitim. Na bahagyang nakayuko ang ulo nito sa lupa. Mabalahibo ang kanyang katawan at napakahaba ng kanyang mga kuko. Napaatras ako at babalik na lang sana nang bigla nitong iniangat ang kanyang ulo at biglang humarap sa akin. Nagulat talaga ako dahil sa itsura nitong nakakatakot. Mahaba ang kanyang mga ngipin at tumutulo pa ang dugo sa kanyang bibig. At nabigla talaga ako sa sunod na nangyari. Bigla lang ako nitong sinunggaban at kinubabawan.
At dahil sa lakas niya ay nagkasugat-sugat talaga ang mga braso ko. Dahil na rin sa haba ng kanyang mga kuko. Ngunit pinilit ko pa rin iwasan ang kanyang pagkagat sa akin. At nang tuluyan na akong makaramdam ng panghihina at bibigay na, ay nagpaubaya na lang ako. Naisip ko na lang na bahala na. Na akin na lang tinanggap yung masaklap na kapalaran kong iyon. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hanggang sa maalala kong bigla ang mga magulang ko. Kung kaya, para akong biglang natauhan at naimasmasan. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang pinagpira-pirasong katawan ng aswang. At bakit napakasukal ng kinaroroonan ko, na naisip kong baka may nagligaw talaga sa akin. At nang may maramdaman ako, ay bigla akong napalingon. At nagulat ako nang makita kong naroon si Liwaya. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na raw umuwi. Na matagal na pala ako nakatulog doon sa lupa. At nang tumayo ako, ay bigla na rin nawala si Liwaya. Mabilis na ako naglakad at hinanap ko yung daan pabalik sa amin. Naramdaman ko medyo masakit pa ang katawan ko. Halos may kalahating oras din ako naglakad hanggang sa matanaw ko na yung kalsada. Kasabay ng pagsikat ng araw. Napansin kong may mga dahon nakakabit sa mga braso ko. Nagtaka ako kung bakit mayroon ako noon. Kaya akin na yung tinanggal. At nang maalis ko ng lahat iyon, ay napapagtatakang pati ang mga sugat ko ay nawala na rin lahat. Kahit bakas ay wala akong nakita. Naisip ko na lang na baka ginamot ako ni Liwaya noong mga panahong nawalan ako ng malay. Pagdating ko sa amin ay alalang-alala ang mga magulang ko sa akin. Saan raw ba ako nagpunta? Pero dahil sa likas na mababait talaga ang mga magulang ko, kung kaya sa halip na pagalitan ako, ay kanila akong hinandaan ng pagkain at baka raw nagugutom na ako. Habang kumakain ay naaalala ko si Liwaya, lalong-lalo na yung maamo nitong mukha at yung lugar na aming pinuntahan. Bali ang kwento ko pong ito ay karanasan ng mga unang tao doon sa probinsya po namin. Kwento po ng lola namin noon. Noong mga panahong iyon ay napakarami pa talagang mga kababalagan ang nangyayari. At ang mga kagubatan noon ay punong-puno ng misteryo at peligro. Marami ang mga naninirahan sa mga kabundukan at kagubatan na hindi nakikilalang lubos at pamilyar sa mga tao. Kaya nung panahon nila, marami sa kanilang mga kababaryo ang basta na lamang nawawala at hindi na nakakauwi pa ng kanilang bahay. Marami din ang biglaan na lang nagkakasakit at namamatay, mapabata man o matanda. Isang araw, yung kaanak nila lola ay niyaya silang ikaingin yung ikalawang bundok mula sa bahay nila. Noong mga panahong iyon kasi ay lagana pa yung tinatawag na pagkakaingin, kung saan ay sinusunog yung isang parte na pagtatamnan
upang mas mabilis na mawala yung mga halamang ligaw na tumutubo sa nasabing lugar na yon. Kaso kadalasan, nadadamay pati yung mga puno. Kung kaya nga nung huli ay ipinagbawal na rin ang ganitong pamamaraan. Noon kasi ay talaga namang palaparan ng tinatawag na bantod o yung lupang inaararo at sinasaka. Basta nakatiwangwang na lupa ay pwede mong araruhin at tamnan, lalo na sa kanilang lugar kung saan mas lamang ang kabundukan kaysa kapatagan. Kaya kahit bundok noon ay kanila talagang inaararo. At nangyayain nga sila ng kanilang kaanak ay agad namang pumayag ang kanilang ama. Kaya sama-sama silang nagpunta sa nasabing bundok na iyon, na kung saan ay mayroon ding parte na masukal. Yung bundok kasi malapit sa bahay ng mga ito ay nataniman na nilang lahat. Kung kaya yung kasunod naman ang binalak nila. At lagi talagang nagtutulungan yung kanilang mga pamilya. Ang tatay kasi nila lola at yung tatay ng mga pinsan nila ay magkapatid. At dadalawa lamang sila. Kung kaya magkasundo sila at nagtutulungan. Nung unang araw nila doon ay namangha pa nga si lola sa kanyang mga nakita. Pagkat ang ganda ng lugar. Nasabi pa nga niya sa amin noon, para daw siyang nakakita ng isang paraiso. Kaya nakaramdam siya ng panghihinayang. Dahil kailangan talaga iyong sunugin para mapagtaniman. At gano'n na nga ang nangyari. Kahit pa iminungkahi niya sa tatay nila na humanap na lang ng ibang lugar, ay hindi ito pumayag. At sinabing wala naman daw kasi siyang magagawa pagkat hindi siya ang magdidesisyon. Dahil sa tiyuhin daw nila iyon. Pero nang magsimulang lumiyab ang apoy, ay bakit parang may narinig si lola na mga tinig na nagkakagulo. Na may mga boses pangaraw ng babae at bata na nag-iiyakan. At parang nagmamadaling makalayo doon sa nasusunog na lugar. At habang patuloy na naglalagablab yung apoy, ay tila mas tumitindi pa yung takot sa mga tinig na kanyang naririnig. Hanggang sa makarinig siya ng isang malaking boses at galit na galit umano yon. Tiningnan ni lola ang mga kasama niya. Pero abala ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. At tila hindi nila naririnig yung mga naririnig na boses ni lola. Pinagmasdan pa niya sila at pinakiramdaman. Pero wala talaga. Nakatuon ang kanilang buong atensyon sa ginagawa. Kaya nagtaka si lola at napaisip na baka guni-guni lang niyang lahat. At nawala na rin ang mga tinig na yon. Kinagabihan, nang nasa bahay na sila at katatapos lang makapaghapunan, ay bigla na lang silang ginulantang ng isa nilang pinsan at sinabing patay na ang bunso nilang kapatid. Kaya napasugod silang lahat sa bahay ng mga ito. Takang-taka sila kung paano nangyari yon. Gayong kasama pa lang nila ito na magtrabaho sa bundok. Masaya pa nga itong nagkukwento ng mga katatawanan sa kanila dahil palabiro itong bata. Pagdating nila sa bahay ng kanilang tiyuhin,
ay nakita nga nila ang malamig na bangkay nito. At nagtaka sila kung bakit para itong nasunog. Yun yung mas lalo pa nilang ipinagtaka. Parang natuyo ang katawan nito na nangingitim talaga. Nung mga oras na yon ay wala talaga silang mahagilap na anumang paliwanag. Nang sumunod na gabi ay isa-isang nagdatingan yung iba pa nilang mga kaanak na nasa malayong lugar. Sinikap nila talagang makarating dahil isang gabi lang ang burol noong mga panahong iyon, pagkat hindi pa uso ang imbalsamo. Isa sa kamag-anak nila ang sumilip sa ataol. Isa itong matandang babae, pero napakalakas pa at maliksi pang kumilos. Unang tingin pa lang niya sa bangkay na nasa loob ng kabaong ay malakas itong napabulalas. Bumalik ito kanila tatay na bakas mo talaga ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sinabi niya sa tatay at tiyuhin nila lola na delikado at lubhang mapanganib sa dakong iyon. Kaya nagtaka si tatay at kanyang kapatid. Kahit nga yung ibang mga taong naroon na nakarinig ay nagtaka din. At hindi nila naunawaan yung sinabi nung kamag-anak nila tatay na matanda. Muli nitong inulit ang sinabi at iminungkahi nito sa tiyuhin nila lola na umalis na sila ng kanilang bahay at lumipat na lang ng ibang lugar. Pero hindi iyon kayang gawin ng kapatid ng tatay nila lola dahil naroong lahat ng kanilang kabuhayan. Napakalawak pa ng taniman nito doon. At higit sa lahat, hindi niya maunawaan kung bakit kailangan talaga nilang lisanin ang kanilang lugar. Sinabi ng matanda na mauubos silang lahat kapag hindi sila umalis, pagkat hindi nila kakayanin yung galit na nararamdaman ng aswang. Na nagulat silang lahat nang kanilang marinig iyon, pagkat wala naman silang nakasagupang aswang. Natahimik sandali yung matanda na parang hinahabol pa muna niya yung kanyang hininga. Dahil sabi ni lola, parang ramdam na ramdam umano ng kamag-anak nilang yon yung sasapitin ng tiyuhin nila. Nang muling makabuelo ay ipinaliwanag ng matanda na hindi pang karaniwang aswang yung naargabyado nila. Kaya nagtaka talaga ang tatay nila lola maging ang kapatid nito. Pero bago pa silang magsalitang muli ay sinabi ng matanda na sinunog daw nila yung tahanan ng mga ito at namatay lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, pagkat napalibutan ng apoy at walang nakaligtas. Biglang nagsalita yung nanay ni lola at sinabing wala naman silang nakitang iba na naroon. Sila lang raw. Biglang sumagot muli yung matanda at sinabing iyon ang kanilang akala. Alangan naman daw magpakita ang mga ito sa kanila ng ganun-ganun lang. Tandaan nyo na nasa lugar kayo na noon nyo pa lamang napuntahan. Dayo kayo at walang karapatang gumalaw ng kahit na ano, sabi pa nito na nanginginig. At nagawa nyo pa talagang manunog, galit na sabi ng matanda na nanlalaki pa ang kanyang mga mata habang nagpapaliwanag. Sinaunang aswang. Yan yung paglalarawan niya sa pumatay sa anak ng tiyuhin nila lola, pagkat marami itong kakayahan
na namuhay na ng napakahabang panahon sa ibabaw ng lupa at tahimik na naninirahan sa lugar na yon. At ang nangyayari umano sa anak ng tiyuhin nila lola ay siya ng pasimula ng paghiganti nito. Pero sa halip na matakot ay hindi pinaniwalaan ng tiyuhin nila ang lahat na sinabi ng matandang kaanak, lalong-lalo na ang asawa nito, na ang totoo ay pinanghihinayangan nila yung kanilang mga naipundar sa lugar. At iniisip nila na baka iba ang makinabang. Kaya bigo ang matanda na mapasunod ang mga ito sa gusto niyang mangyari. Kinabukasan, nakatakda ng ilibing ang pinsan nila lola, pero bago pa sila umalis ng bahay, papunta ng sementeryo para ihatid ang labi ng kaanak nilang namatay, ay isang malakas na pagpalahaw ang kanilang narinig na biglaang umalingaw. Kaya nagtakbuhan silang mga makikipaglibing sa pinanggalingan ng nakakakilabot na sigaw na yon. Asawa pala ng tiyuhin nila, at nakita nilang wala na itong tigil sa kakaiyak. Ang akala naman nila lola ay dahil sa ililibing na ang bunso nitong anak. Yun pala ay mas may matindi pa palang dahilan. Pagkat bumungad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng panganay na anak naman ng mga ito, na may malaking laslas sa kanyang leeg. Takang-taka sila kung sino naman ang maaaring gumawa noon. Maya-maya ay hinahanap na ng tiyuhin nila lola yung kaanak nilang matanda, kasama niya ang kanyang asawa. At akala nila ay susunod na sila at sasabihin naniniwala na sa lahat ng mga sinabi nito. Pero nagkamali sila lola, dahil ito pa pala yung pinaghihinalaan nilang gumawa noon sa panganay nilang anak. Nang nasa isip talaga nila ay para masuportahan yung mga sinasabi nito, nang sa ganon ay kanila nang paniwalaan at iwan na yung lugar nila. Lalo na nang hindi na nila ito matagpuan, na umuwi lang pala pagkat nanghina ng gusto dahil sa mga nakita niya sa kanyang balintataw. Habang ang tatay nga nila lola noon ay napapailing na lang rin. Pero hindi niya magawang sawayin ang nakababatang kapatid, dahil nga sa malaking problema at sama ng loob na dinadala nito. Kaya alam niyang marahil na magulo lamang ang isip nito dahil sa mga nangyari. Kaya hindi lahat ay nakipaglibing nung araw na yon. Naiwan ang tatay nila lola at iba pang mga kalalakihan para asikasuin yung bago nilang patay. Ginawa nila ito ng ataol, habang yung iba naman ay siya nang naghatid sa huling hantungan ng pinsan nilang nauna nang namayapa. Pero kahit ganun na ang nangyari, ay hindi pa rin talaga naniwala ang tiyuhin at tiyahin nila lola. At isa-isang naubos ang kanilang mga anak. Yung dalawang anak nila na natira ay nakita na lang rin nilang naliligo sa sarili nilang mga dugo, nawakwak ang mga tiyan. Nung huli ay pinayuhan na ng tatay nila lola ang kanyang kapatid at asawa na sila ay umalis na. Pero minasama pa ng mga ito yung pagpapaalaala niya, na pinag-isipan pa sila ng masama, na gusto lang daw nilang kamkamin lahat ng kanilang
mga naipundar. Lalong-lalo na umano yung malawak na taniman ng mga ito. Kaya wala ring nagawa kahit ang tatay nila. Kanila na lang hinayaan ang mga ito. At tulad sa kanilang mga anak, ay pareho din silang namatay. At sa mas nakakakilabot pang paraan, nakapwa sila itinuhog sa kawayan na mag-asawa at itinayo doon sa lugar na kanilang kinaingin, na para bang isa iyong babala para sa mga taong walang habas na gumagawa ng kung ano-anong bagay na ayon lamang sa kanilang mga sariling kagustuhan. Kaya sa takot ng tatay nila Lola na baka sila naman ang isunod nung sinaunang aswang na sinasabi ng kaanak nila, ay nagdesisyon ang tatay nila na lumikas na kaagad at nilisan nila yung kanilang lugar, na hindi umano ito ng hinayang sa mga naipundar nila at malawak na tanimang naroon, pagkat mas pinahalagaan umano ng tatay nila ang buhay ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. Kaya napilitan umano sila noong magsimula ng panibagong buhay sa Mindoro. May tiyuhin kasi doon ang tatay nila Lola na ang hanap buhay naman ay ang pag-aalaga ng itik. Doon sila pansamantalang nakisukob at tinulungan ang itikan ng tiyuhin ng kanilang ama, hanggang sa matutunan din nila ang pag-aalaga noon, kung kaya nagkaroon din sila at dumami ang kanilang mga alagang itik, na naging mas maunlad pa ang buhay nila doon kumpara sa dati nilang probinsya.